Hello everyone! Kamustang lahat? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo, lalong-lalo na ngayong tag-ulan? It's Michael here and welcome back to my channel. And this is my Serena bougainvillea na parte ng Chitra family. And if hindi ako nagkakamali, galing ito sa seed ni Chitra Gold na bago din sa market at considered pa rin as top rare. Minsan pa lang ako nakakita ng seeds ng bougainvillea at galing iyon sa Golden Pedro Bambino ko and tried na itanim ito and tumubo naman pero hindi ko lang siya naalagaan. Anyway, since palapit na ang blooming season and nagawa nyo na ba ang mga dapat gawin bago dumating ang blooming season? At naka-schedule na ba kayo ng trimming day? And ako, hindi pa pero okay lang yan dahil pwede namang unti-untihin dahil hindi naman kaya gawin ito ng 1 or 2 araw. And kaya naman for today's episode, ang aking gagawin ay puputulin ko ang isa sa mga bago sa collection ko na si Serena. Since sobrang haba na ni Serena, nilagyan ko na siya ng malaki at mahabang tulos na support para hindi siya matumba or mabali sa kanyang RS. Yung mga ganitong grafted bougainvillea kasi na sobrang haba ng sanga ay nakakatakot minsan dahil pwedeng mabali at humiwalay sa kanilang RS. Kaya ang gagawin ko is puputulan ko siya ng matindi pero syempre hindi yun masasayang yung mga sanga kasi yung iba ay idudugtong ko sa isang sanga ng RS at yung iba naman ay ipopropagate ko through the ICU method. At bago ko umpisahan yung grafting, ang gagawin ko muna ay ililipat ko siya sa mas malaking paso para naman mas gumanda pa siya lalo. And as usual, may repotting na naman ito at nagsasawa na ba kayo? Well, part naman yan kasi sa pagtatanim. And yung potting mix ko ay syempre yung simpleng potting mix na lang, di tulad dati na ang dami-dami. Garden soil plus bulok na rice hull or bulok na ipa ng palay na lang. Halo-halo mo lang then ready to use na sa mga bougainvillea mo. Yung mga previous videos ko, yung usual na pinapakita ko sa inyo ay yung root grafting or yung gamit yung roots or ugat ng bougainvillea. And now naman, susubukan natin yung stem grafting or yung stem ng bougainvillea na buhay na. Yung stem grafting ay usually ko nakikita sa mga grafted na bougainvillea tree. And isa yan sa pangarap kong magkaroon ng bougainvillea tree tapos with different colors. But soon, matutupad din yan. But for now, dito muna tayo sa maliliit nating mga bougainvillea RS. So ayan, naputol ko na at safe na siya sa hangin at bagyo yung ating bougainvillea at pwede na siyang gamitin for grafting. And yung ibang problemahin ko na lang ay yung mga dalawa kong bougie collections na sobrang haba na din and soon isi-share ko din sa inyo kung sino-sino ang mga yon. But for now, gagawin ko is mag-graft muna ako but ang ginawa ko muna is nilinisan ko muna yung stem ng RS para matanggal yung mga hindi kanais-nais. Minsan kasi may mga orange na part which is not good for grafting and usually ang mga yon ay infected na bahagi ng bougainvillea and mapapansin nyo din yon sa mga roots. Kaya pag may nakita kayong ganon, tanggalin nyo na lang yung part na yon or better yet, wag na lang siyang gamitin para mas sure at mas safe yung gagawin mong grafting. Same process lang din naman ang stem grafting sa root grafting and sa totoo lang, mas nag-enjoy na ako sa grafted boogies kasi mas mabilis mabuhay at lumaki. Unlike sa rooted boogies, it takes weeks bago mabuhay and it takes months bago lumaki. Pag grafted kasi, 2 weeks pa lang buhay na. And ang bilis-bilis pa lumaki lalo na kung malusog yung RS at
sayon. And kayo ba guys, ano mas prefer nyo? Rooted or grafted na bougainvillea? Dito sa grafting na gagawin ko, balak kong maglagay ng 3 sayons para more chances of winning. Gusto ko kasi yung mas lush kaya dinamihan ko na yung sayons, yung mas masangaba. At bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if you are happen to be new at hindi pa nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bougainvillea. Thank you! And after nating ilagay yung mga sayons, babalutan naman natin ito ng grafting tape para magdikit palalo yung sayons at yung RS and protection na din sa process ng healing. At saka naman natin babalutan ng plastic and ito yung magsisilbing ICU ng sayons while nag-recover at nag-heal. And yung average time para malaman kung successful talaga yung grafting is about 2 weeks. And guys, may alam ba kayo kung saan makakabili ng mas makapal na plastic para sa grafting? Kasi itong ginagamit ko napakanipis. Isang sagi lang ng tinik ng bugis nabubutas na agad kaya maingat ako sa paglagay ng supot. At tapos, i-make sure natin yung pagtali ng plastic ay maayos at mahigpit para walang hangin na makakapasok. Ang goal natin is mag-moist sa loob ng plastic. Ayan guys, done na tayo sa repotting at stem grafting. Ang next naman natin gagawin is the ICU ng mga ibang stems na naputol natin. Sa ICU naman ng mga cuttings, I will no longer explain kasi ang dami ko na ding nagawang propagation through this method or the ICU method kaya hayaan nyo nang patapusin ang video na to. And tapos napansin ko lang, yung pinakamatrabaho sa ICU is yung pagtanggal ng leaves at tinik. Dito ako usually nagtatagal kasi kung sa pagtatanim naman, mabilis lang kasi tusok-tusok lang. And kayo ba guys, isang part kayo natatagalan sa pagtatanim ng mga bougainvillea cuttings? Let me know sa comments box section sa baba. Since maulan lately, one of the ways na ginagawa ko sa mga bougainvillea plants ko ay nilalagay ko sila sa shaded area na hindi nauulanan or nababasa ng ulan para maiwasan yung pangingitim ng mga dahon and eventually mahuhulog na lang at tuluyang makakalbo ang mga ito. And hanggat kaya na maililim yung mga bugis, gawin na guys lalo na sa mga maliliit pa na bugis. And yesterday, I shared yung 3 helpful combinations or tips para sa tag-ulan na pwede ding i-apply kahit hindi tag-ulan. Doon nyo makikita yung trim, fertilize, add soil, trim, fertilize, repot, and trim, fertilize, support. And there are so many ways on how natin mahi-help yung mga bougainvillea natin, kaya gawin natin guys.
So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!